Amen. Magandang gabi sa bahay. Pwede ba natin greet muna ng ngiti yung ating mga nasa left and right? Ayun. Kasi pag nakikita mo siya, sigurado ginaganahan ka. Amen po ba? Amen. And I believe also na narito ka sa gabing ito kasi you're expecting something from God. Amen po ba? Yung bang may message siya para sa'yo para katagpuin, tugunin, ano man yung mga questions mo, yung spiritual need natin sa gabing ito. Amen? So muli na kakain tayo ngayon at ito yung tinatawag na go fake it or look it. Di ba? Yun ang dapat natin na gawin. No? At namnamin yung salita ng Diyos sa gabing ito. Amen po ba? So ready ka na sa ating pakilala yung mensahero ng ating Panginoon Jesus sa gabing ito. Si Sister Joanne. Palakpakan na sila. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Makibukas po kayo sa akin sa Roman chapter 1 verses 16 to 17. Roman chapter 1, 16 to 17 po. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Tayo po yumukod manalangin. Yes, Lord. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Ama, na pinagkatipon-tipon mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, itago mo, Panginoon, ako sa iyong likuran, Panginoon. Langisan mo ang aking mga labi, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang maging kalakasan ko, Panginoon, sa likod ng aking kahinaan, Panginoon. Lord, hipuin mo ang bawat puso, Panginoon. Lord, buksan mo ang bawat isipan ng bawat isa, Panginoon, upang tanggapin, Panginoon, yung mensahe, Panginoon, na nagmula sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe po na ibinahagi sa akin, Lord, is about po sa pagbabahagi ng kaligtasan and pagbabahagi ng buhay, pagbabahagi ng magandang balita at lalong-lalo na pagbabahagi kay Kristo. Amen. Kung napapansin po natin, laging share the gospel po yung pinapasabi ni Lord. Amen. Kasi nasa huling araw na po tayo ng mga huling araw. And wag po nating ipikit yung mga mata natin sa mga nangyayari sa paligid natin. We are running out of time po. Nagdo-double time na po yung kalaban para makaligaw ng mga kaluluwa. And as a Kristiyano po, dapat mag-double time din po tayo para sa mga kaluluwang wala pa kay Kristo. As a Christian po, responsibilidad po natin ang magbahagi. Sabi nga po sa Ezekiel chapter 3 verses 18 to 19 po. Ezekiel chapter 3, 18 to 19 po. 18. Maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kung hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong balaan. Amen. Pananagutan po natin yung bawat kaluluwa. Kung alam po natin yung katotohanan, kailangan po natin silang balaan. Makinig man po sila o hindi. Nasa sa kanila po yung action na gagawin nila. Ang pagiging Kristiyano po ay may kalakip na misyon. Tayo po bilang Kristiyano ay may kakayahang ibahagi ang Panginoong Hesus at ang salita niya.
tayong mga Kristiyano po ay dapat kumilos. Sabi nga po sa Roman chapter 3, verses 1 to 2, Roman chapter 3, 1 to 2, ano ang kahigitan ng Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ay pinagkatiwalaan ng pahayag ng Diyos. Amen. Ano daw po yung kahigitan natin as a Kristiyano sa hindi mananampalataya? Bilang mga Kristiyano po, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng salita niya. And dapat po nating ibahagi yon. Hindi po gagamitin ng Diyos ang hindi mananampalataya upang maniwala po yung kagaya niyang hindi mananampalataya. Bagkus po, ikaw po na may pananampalataya yung gagamitin ng Diyos para maniwala po yung hindi mananampalataya. Kaya wag po natin itong itago. Ibahagi po natin ito. Sa magbabahagi naman po ng magandang balita, hindi po kailangan na magaling ka magsalita or matalino ka or may pinag-aralan. Ayon po sa mga gawa 4 verses 13. Mga gawa 4 verses 13. Nagtaka ang mga bumubuo ng Sinedrin sa katapatang ipinakita ni Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong ito'y nabubuhay pa. Amen. Si Pedro po at si Juan po ay hindi po nag-aral, pero ginamit pa rin po sila ng Panginoon. Kahit karaniwang tao po, kayang gamitin ng Panginoon. Maging ikaw, maging ako, and maging tayo po. Hindi kailangan na matalino ka or nakapag-aral ka. Ang kailangan lang po natin is yung willingness po sa pagsunod. Amen. Kung willing ka po. And yung willingness na po na yon, yung gagamitin ng Diyos. And sa pagbabahagi naman po, sasamahan ka palagi ng Panginoon at hindi ka po niya hahayaang mapahiya. Amen. Siya po yung kikilos, tayo lang po yung tatayo. Amen. And mga dapat po sa pagbabahagi. Una po, dapat maging buhay na patotoo. Be a living testimony po. Sa Filipos chapter 2 verses 15 to 16 po. Filipos chapter 2 verses 15 to 16. Upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masama, sa gayo'y magsilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ang kabuluhan ng aking pagpapagal. Amen. Dapat nakikita po ang Diyos sa buhay natin. Dapat nagniningning po yung buhay natin sa kanila. Dapat nakikita po yung Panginoong Hesus sa buhay natin. Marami pong tao yung hindi nagbabasa ng Biblia at hindi po alam yung gospel. Pero marami din pong tao yung nakatingin sa buhay mo. And makikita po nila yung gospel sa buhay mo. Pwede po nilang mabasa yung gospel sa buhay mo. Marami pong nakatingin sa atin. Kaya bilang isang Kristiyano po, kailangan nating bantayan yung mga sarili natin. Kasi bawat gawin at sasabihin po natin, isasalamin sa pagkatao natin. Kung makikita ba nila yung Panginoon sa buhay natin. Lagi nating isuot yung pagiging Kristiyano. Bantayan natin yung mga sarili natin. Dahil may iniingatan tayong pangalan. At yun ay si Jesus. Huwag natin siyang ipahiya.
Minsan po kasi, yun yung mga nagiging panama po ng mga tao sa atin. Na kung makagawa ka man lang po ng konting mali, or uminit lang po yung ulo mo, isasabihin, nagsisimba ka pa naman. Lagi po yun yung binabato sa atin. And as a Kristiyano po, bantayan po natin yung mga sarili natin. Dapat nakikita ang Diyos sa buhay mo, kung paano ka humarap sa pagsubok, kung paano ka makitungo, at kung paano mo po dalhin ang isang sitwasyon. Dapat nakikita nila kung anong meron sa taong may Panginoon. Dapat nakikita nila, kasi po, kahit hindi nyo pa po na-share si Lord, kung nakikita po nila sa buhay mo ito, maku-curious po sila, and sila po mismo yung magtatanong kung anong meron sa'yo. Amen. And dapat din po nating ipakita yung buhay natin na binago ng Panginoon. Kung ano yung pinagkaiba nung may Jesus ka at wala pa. Minsan po kasi yung mga tao is nakatingin sa dating tayo nung wala pa pong Kristo sa buhay natin. Pero wag ka pong ma-discourage. Wag mong ikahiya yung dating sitwasyon mo na binago ng Diyos. Kasi gagamitin niya ng Diyos para ipakita yung kaluwalhatian niya. Minsan may bahagi po sa buhay natin na kailangang ibahagi para palakasin ng iba. Huwag kang matakot o mahiyang ibahagi kung paano ka binago ng Panginoon. Na yung dating sitwasyon mo, kahit masakit, kahit nakakahiya, may purpose po yan. At yun yung magiging testimony mo. Amen. Gagamitin ng Diyos yung testimony mo na yan para sa iba, para maniwala sila, and para umasa ulit sila. Kaya kung may nararanasan or mararanasan ka man po na mabigat, masakit na sitwasyon, isipin mo po palagi, may purpose po yan. Mas grabing sitwasyon, mas matinding testimony po. Gamitin natin yung mga patotoo na yun para ipakilala ang Panginoon. Kung paano tayo binago at binabago pa ng Panginoon. Huwag mong ikahiya ang patotoo mo na yan kasi magiging inspirasyon yan ng iba. Maging buhay tayo na patotoo sa iba. Pangalawa po, dapat may malalim tayong pagkilala sa Panginoon. Sa pagpapakilala po kay Kristo, dapat po may sapat tayong kaalaman. Bilang isang Kristiyano, dapat hindi po tayo tumitigil na kilalanin yung Panginoon. Kilalanin mo po natin ang Panginoon sa anong paraan? Sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Kailangan din po nating umattend sa gawain sa church tulad ng Sunday service, midweek service, prayer meeting, at discipleship po. Kasi nakakatulong po yan para mas lumalim tayo sa Panginoon. Hindi po natin kaya mag-isa. Kailangan po natin yung bawat kapatiran upang mas lumalim pa at mas lumakas pa po yung faith natin. Kasi hindi lang po kung sino yung i-share natin. Ibabahagi po natin si Jesus. Ibabahagi po natin buhay at kaligtasan. Kaya seryosohin po natin. Alam niyo po, sa trabaho po namin, may kanya-kanya po kaming brand. And before po kami pumasok, nag-ano po kami sa product knowledge po. Doon po sa product knowledge na yun, malalaman mo po yung hahawakan mong brand. Kikalalanin mo yung product mo, kung saan gawa, kung ano yung pwede at hindi pwede. Even sa pinakamaliit po na detalye, nandun po sa product knowledge. And para po, pag humarap kami sa customer, ma-demo po namin ng maayos yung product namin. And maiwasan po yung
para may maisagot din po kami sa mga karagdagang tanong nila. And maiwasan po namin yung customer complaint. And ganun din po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dapat may sapat tayong kaalaman. Dapat may eagerness po tayo na kilalanin siya. Dahil sa pagbabahagi po, hindi po lahat naniniwala. May mga times po na babatuhin tayo ng mga tanong ng mga tao. And as a soldier of God po, dapat lagi po tayong may baon na bala. Dapat hindi lang po kilala natin yung Panginoon, dapat kilala po natin siya. Kasi po paano maniniwala ang iba kung ikaw po mismo, hindi mo siya lubusan na kilala? Dapat una pa lang nakikita na po nila yun sa atin. And pangatlo po, dapat mahal mo ang Panginoon ng buong puso. Dito po tayo sa Marcos chapter 12 verses 29 to 30 po. Mark chapter 12, verses 29 to 30. Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas." Ng buong lakas. Amen. Ibigin po natin ang Panginoong Jesus ng buong puso. Di ba po pag mahal natin ang isang tao, is nagagawa po natin yung mga bagay na mahirap. At isang bagay po na mahirap gawin is yung mahalin po yung kapwa natin. Pero paano po natin maibabahagi yung salita niya? Paano po natin mababahagi ang Panginoon kung hindi natin sila mamahalin? Kaya nga po, ibigin natin ang Panginoon ng buong puso upang nang sa ganon, madali na lang din po sa atin na mahalin ang ating kapwa. Madali na nating maibahagi ang mga salita niya. Kung may pagmamahal sa puso kung may pagmamahal tayo sa puso para sa Diyos. Kasi alam natin yung ginagawa natin is para sa mahal natin. Nandito po sa binasa natin kanina. Sa baba po. May kadugtong po siya sa baba. Sa 31 po. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Kapag minahal po natin ang Panginoon ng buong puso, madali na lang po sa atin na mahalin yung ating kapwa. And maipaparamdam po natin yung pagmamahal na yun sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kaligtasan. Pagbabahagi kay Jesus. Ang love po ay give and take. Hindi po matatawag na pagmamahal kapag lagi lang tayong nagtitake. Dapat nagbibigay din po tayo ng pagmamahal sa Panginoon na unang nagmahal sa atin. And maipaparamdam din po natin yung pagmamahal na yon sa pamamagitan po ng paglilingkod. And ang pagbabahagi po ay isa sa pinakamahalagang paglilingkod. And sa pagbabahagi din po, maipapakita rin po yung pagmamahal natin sa kapwa. Ginagawa po natin ito for the sake of love. Mahal natin ang Panginoon at mahal ng Panginoon ang bawat kaluluwa. Kaya dapat mahalan din natin ang mga kaluluwa na yon sa pamamagitan ng pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Minsan po, nahihirapan tayong magbahagi kasi nahihiya tayo, natatakot, at iniisip po yung mga sasabihin ng iba.
Hindi po ba natin naisip si Lord? Yung kahihiyan na dinanas niya para maligtas ka. Yung takot na naramdaman niya sa krus para sa kasalanan mo. Inako niya na po lahat. Magbahagi na nga lang po yung gagawin natin, hindi pa po natin magawa. Huwag natin ipagdamot yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos. Ibahagi natin yung pagmamahal na yon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaligtasan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Huwag lang po nating sabihin na mahal natin ang Diyos. Dapat may kalakip po na paggawa. And bakit po ba mahalaga ang pagbabahagi? Para po sa mga nawawalang tupa. Dito po sa Lucas chapter 15 verses 1 to 7. Lucas chapter 15, 1 to 7. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan niya ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsising tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Imagine po yung saya ng Panginoon pag nahanap na yung nawawalang tupa na yun. Kaya po siguro hindi pa dumadating yung Panginoong Hesus. Kasi may mga tupa pang nawawala. May mga tupa pang nasa mundo. May mga tupa pang nasa maling paniniwala. At may mga tupa pa po na tumalikod sa Diyos. Paano po malalaman ng tupang nasa makamundo pa ang totoong kahulugan ng buhay kung hindi mo ipapagamit yung buhay mo? Paano po malalaman ng tupa na tupang nasa maling paniniwala siya kung hindi mo ibabahagi ang katotohanan nasa sayo? Paano ulit babalik ang tupang nasa nalayo kung hindi mo tutulungan? Kung mananahimik tayo, paano nila malalaman na hinirang din sila at pinili din sila? Kasi tayo minsan naging ligaw na tupa, pero nahanap dahil may isang taong ginamit ang Diyos para mahanap tayo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And iparamdam din po natin ito sa iba. Maging daan din po tayo para mailapit din sila sa Panginoon. At maranasan din po yung kaligtasan na meron tayo. Hindi po ba tayo nakokonsensya sa mga taong nakakasama o nakakasalamuhan natin na hindi pa po alam yung kaligtasan? May pagkakataon tayong sabihin, pero tikom yung mga bibig natin. Maging daluyan po tayo ng kaligtasan. Minsan po, may mga tanong sa isipan ng mga tao na hinihintay lang po ng kasagutan. Malay po natin,
tayo po pala yung daluyan ng kasagutan na yun. And tayo po pala yung hinihintay nila para makakilala at mabuksan po yung isipan nila sa katotohanan. Alam niyo po, minsan gumagawa po ang Panginoon ng paraan or sitwasyon para po maibahagi, sa mga tupa na yun, para maibahagi natin si Jesus. Minsan inaalaw po ni Lord na yung down point ng buhay nila, yung down na down po sila. Mas madali po kasing ipakilala ang Panginoon kapag nasa panahong down ang tao. And i-grab po natin yun. Ayun na yun kaso pinapalampas po natin. And inuuna po natin yung hiya. And inuuna natin yung sasabihin ng iba. Manghinayang po tayo sa bawat kaluluwa. Nakakaawa po sila kasi yung kaligtasan wala pa sa kanila. Kaya po sa mga kapatiran na nakakilala sa Diyos sa punto ng buhay mo na down ka, at may ginamit ang Panginoon upang makilala mo siya, napakapalad mo. Magpasalamat ka sa sitwasyon na yon. Dahil sa sitwasyon na yon, nakita mo ang buhay. Sa sakit na yon, nasumpungan mo yung kaligtasan. And sa sitwasyon na yon, nakilala mo si Lord. Kasi kung hindi sa sitwasyon na yon, wala ka dito, hindi mo nararanasan yung mga kapayapaan na nararanasan mo ngayon. Nasa mundo ka pa po sana. Napakapalad niyo po sa mga bagay na tinanggap niyo. Minsan sa masakit na sitwasyon nagpapakilala ang Diyos. Hindi mo maiintindihan sa una, pero unti-unti niyo pong ipapaintindi sa iyo. At darating po yung araw, magpapasalamat ka kasi ang ganda po ng plano ng Diyos sa iyo. Dito po sa Gawa chapter 18, 9 to 11 po. Gawa 18:9 to 11. Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Amen. Wag po tayong matakot, wag po tayong mahiya at isipin yung sasabihin ng iba. Maging katulad po tayo ni Paul na hindi po natakot at nahiya na ibahagi ang salita ng Panginoon. Gaya po ng pagsama niya kay Paul, sasamahan niya din po tayo. Hindi niya po tayo pababayaan. Ibahagi natin ito, anuman po ang mangyari, maganda man po o hindi. Kung iniisip mo po na walang nangyayari sa pagpapagal mo, nagkakamali ka po. Kumikilos po yung Panginoon sa paraan na hindi mo po alam. Ihasik mo lang po ng ihasik yung mga salita niya, at pasasaan din po, tutubo rin po ito. Natatanim sa isipan nila, at nagugulat ka na lang po isang araw, tumutubo na po sa kanila. Yung katabi mo po, isang bunga po ng pagpapagal ng isang Kristiyano na naghasik ng salita niya. Magpasalamat po kayo sa Panginoon sa buhay na ginamit niya at maging daluyan din po nawa kayo ng kaligtasan ng iba. Balik po tayo sa unang binasa natin, sa Romans chapter 1, 16 to 17 po. Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikililigtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa Griego.
Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay nabubuhay. Wag po tayong mahiya kasi hindi po basta-basta yung ibabahagi natin. Buhay at kaligtasan po yung ibabahagi natin. Wag po tayong magpaligoy-ligoy. Kung hindi po ikaw, sino? Kung hindi po ngayon, kailan? Wag nating hayaan na masayang yung sakripisyo ng Panginoon sa atin dahil ang sakripisyo na yun ay hindi lang po para sa mga Kristiyano, kundi para rin po sa mga tao na wala pa kay Kristo. Dito na po sa conclusion. Marami sa atin, mga Kristiyano, ay nagiging tagamasidlang at hindi tagahasik ng salita. Mas madali po kasing tumanggap kaysa magbahagi. Pero dapat, hindi lang po sa atin nag-i-stop yung salita niya. Dapat maging daluyan po tayo ng salita niya. Dito po ako magtatapos sa Lucas chapter 5 verses 37 po. Lucas chapter 5 verses 37. Ay, 31 po pala. Lucas chapter 5 verses 31. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang matutuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para sa mga Kristiyano. Mas lalong kailangan ito ng mga taong wala pa kay Kristo. Ngunit paano po ito malalaman kung tikom ang bibig ng mga Kristiyano? Wag po tayong maging madamot. Wag po nating hayaan na makontento lang tayo, na ligtas na tayo. Paano naman po sila? Paano naman po yung iba? Gamitin mo ang buhay mo para maligtas ng iba. Hindi ka tinawag para maligtas lang, kundi para rin maging instrumento ng Diyos para maligtas ang iba. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lang tagakinig, kundi naghahanap din ng mga kaluluwang ilalapit sa Diyos. Lamang po. Sa Diyos po ang pinakamataas na pag-ibig. Amen. Medyo it's very encouraging. Kumbaga, laking hamon sa atin nun Tama ba? It's about sharing the gospel. Sabi nga natin kapatid kanina, talagang sa bungat pa lang ni Pablo, I am not ashamed because it is the power sa Diyos. There is power. Sabi nga natin, every time we share the word of God, ang sinashare natin, salvation. Ang sinashare natin, kalakasan. Sinashare natin, kapayapaan. Hope. Tama po ba? Imagine bakit ka nahihiya if you are sharing this word sa ating mga loved one, especially sa iyong magulang. Na kung ito yung magiging dahilan para mabago sila, para sila po ay magkaroon ng pag-asa, especially nowadays, what we are facing, alam nyo, napakahirap ngayon. And many Christians nowadays, so wag na natin isama yung mga non-Christian, yung mga believers na lang na sinasabi ng Kristiyano ko, I believe in God, I know God, I'm serving God, I have faith in God. Ngayon, marami ngayon na talagang nasishaken, yung kanilang pananampalataya because of what is happening right now. In fact, may mga tao ngayon na Christians, and yet makikita mo na talagang nadidepress sila dahil sa mga kaganapan ngayong panahon nito. And I don't know kung isa kayo sa
sa nadidepress or na-stress. Siguro nangangamba kayo sa mga susunod na araw, ano ba yung mangyayari? Nasa na ba tayo, Pastor? Darating na ba si Lord? What will happen sa aming mga mahal sa buhay? What if dumating si Lord? Kasi kung ano man nangyayari ngayon, it is written in the Bible, something like that. Kaya ang sabi nun, isang bagay na nakapansin sa akin, sinabi ni Paul, for I am not ashamed. Kaya yung kahiyaan In fact, the bottom line here is yung nahihiya tayo. Tama ba? Nahihiya talaga tayo na i-share. Pero again, sabi ni Pablo, hindi nagbabago ng kaisipan si Pablo. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 1, verse 8, sabi niya, so do not be ashamed to testify about our Lord. Sabi niya, no? Maliwanag. So do not be ashamed. Ulitin natin, sabi niya, huwag mong ikahiya. Sabi mo, huwag mong ikahiya. Narinig po ba? Yung sarili mo? Bakit ikaw yung kinakausap nyo? Huwag mong ikahiya. Ikay tayo kinakausap nito. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Nandiyan ka ba? Sabi nga natin kapatid kanina, sometimes it is indirect. Hindi mo sinasabi sa kanila, pero dahil nakikita sa buhay mo, sa pananalita mo, sa pagharap mo sa sitwasyon, sa problema na meron ka, nakikita ka on how you deal to the situations. For example, ngayon, nararatang ka ba ngayon? Nababagabag ka ba? Natataas yung mga bilihin? Sabi ko sa inyo, sa lahat ng sitwasyon may kasagutan. Tama po ba? Pag mataas ang bilihin, huwag kang bibili. Ganun naman kasimple yun Tama ba? Alam nyo, praise God somehow, if we will just open the eyes of our heart, may mata kasi ang puso natin, sabi sa Bible. Ephesians chapter 1 verse 18. Sabi nga open the eyes of our heart, Lord. Of their hearts. Buksan natin kasi yung ating mga puso. Because today, sabi nga ng Bible, we will live not according to what we see. Tama po ba? But according to our faith. And our faith is in Christ. And Christ is in our heart. So, ito ngayon yung gagamitin natin, hindi na to. Kasi kung ito yung gagamitin natin, talagang nagkokos sa atin to ng pangamba, ng pagkatakot, no, ng kahihiyan. Kaya sabi ng Bible, do not be ashamed. Again, let's go back here. Ang sabi niya, doon sa 2 Timothy 1:8, anong sabi niya? Balikan natin 10. Tingnan natin. Yun, nawala. Medyo nawala siya. Okay, so do not be ashamed. Ang sabi niya, huwag mong ikahiya ang pagpapato sa ating Panginoon ni sa akin, ang sabi ni Paul, na bilanggo niya, kundi makipag-peace ka, alang-alang sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, sa Word of God. Yun ang ibig sabihin. Alang-alang sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Again, nandun pa rin yung power ni Lord. Imagine, ano yung kakahiya natin? No? Na tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Well, in fact, may paalala dito sa aklat ni Pedro. Sabi niya, dito po sa 1 Peter chapter 3, no, verse 8, finally, all of you live in harmony with one another. Sabi gano'n. So, ito yung sabi niya. Tapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may pagpapakumbag ang pag-iisip. Sige, baba pa tayo. Sabi niya, huwag ninyong gantihan ang masama, o ng pag-alipusta, ang pag-alipusta, kundi ang pagpapala, sapagkat ukod dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Kung titingnan pa lang natin dito, it is how we project our life o our faith to others. Pinapakita dito kung paano ka dapat makiharap, makitungo sa bawat tao sa ngayon. No? May sinasabi sa Bible, kung tayo po ay bababa dyan, punta tayo sa verse 13. Punta tayo verse 13, let us jump 13. Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Kasi may mga bagay tayo na, ay baka kung ano sabihin nila, baka sabihin masyado kang banal. Sometimes ito yung ina-avoid natin Tama ba? Na you don't want to be identified, to be identified as parang sobrang banal. Kasi kapag ganon, para bang yung mga tao sa'yo, banal ka, sandali, layo ka sa akin. Parang gano'n Okay, nandun yung pagkakantsaw. Well, it's okay. Okay lang yun. At least, we are experiencing suffering because of the Word of God. It's okay. Nasabihin, born again ka.
Okay lang yon. Maganda yon. Kesa naman alipustahin ka bilang magnanakaw. Sabihan ka magnanakaw. Di ba? Mas maganda na sabihin, yung mga hallelujah. Pag nakita ka pa lang, eto na naman yung pastor. Alam niyo, maraming ganun Ang tawag nila sa mga born again, time to time na nag-share ka ng word of God. Because hindi sila usually nakakarinig sa'yo ng mga ganung words. And then suddenly, you met Jesus, you understand His word, and then after that, ang tawag na nila ngayon, dahil nag-iba na yung bukang bibig mo, pag nakita mo siya lagi, Jesus, sabi sa salita ng Diyos, oy, alam mo ba, mahal ka ni Lord? Ayan na naman si Pastor, Ayan si Pastor. Yun na yung nagiging mindset ngayon ng mga tao sa atin. Which is okay to be identified like that. Huwag mo ikakaya yun. Kesa namang sabi ko, yan yung mapanako. Gusto mo ba yun? Yan yung mayabang, yan yung aircon. 2 horsepower. Gusto mo bang ganun ka ma-identify? Ang pangit nun. Tama ba? Siguro mas gusto ko nang ma-identify na pastor. At least, kung ganun ang pagkakakilala nila sa'yo, it is benefit. Bakit? Kasi yung pagkakilala nila sa'yo, gagawin mo, pangangalagaan mo ngayon yun. Ay, sandali, alam nila born again ako. So, hindi dapat nila makita na naninigarilyo ko sa harap nila. Tatago na lang ako. Siyempre, pagkakakilala sa'yo, di ba? So, somehow, it is a safeguard. Sabi mo nga, safeguard. Di ba? Ang ganda na, di ba? Yung safeguard. Kasi kapag may safeguard, it kills 99.9% of germs. At hindi lang yan, yung konsensya mo lumalabas. Dahil nagsisafeguard ka. Nakuha niyo ba? Di ba ganyan yung patalas na sa safeguard, lumalabas yung kaluluwa. Anong gamit mong brand? Masama yan. Ang sabi sa dating mga patalastas, imagine that there is this Holy Spirit that convicting us, that tells us what to do yung on a righteous way. Nakanyo po ba? Kaya nga, napakahalaga na tayo po ngayon ay talagang maging aktibo sa pag-share ng Word of God. Iyon ang sinasabi sa Bible, na huwag tayong mahiya na i-share ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga binasa natin kanina sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, kung ito yung ikakaligtas, ikakabuti nila, bakit hindi natin sabihin? Tama ba yun? Kung ikakagalak nila, ikakalakas ng kanilang pananampalataya, why not? Ilang naman The reason why kasi, isang bagay pa, aside from this sa mga sinabi ng ating kapatid kanina, is that hindi kasi natin binibigyan ng special part si Lord sa ating puso, sa ating buhay. What is Jesus? Who is Jesus Christ to you? Sino ba si Lord Jesus sa'yo? Tama ba? Baka bumbero lang siya, kapag may sunog, doon lang. O kapag may sakit ka, doon mo lang siya tatawagin. Ito yung isang bagay. Kaya sabi ni Pablo, sa binasa natin kanina, sa 2 Peter, chapter 3, verse 15, itong sabi niya, but in your heart, sabi niya, set apart Christ as Lord. Kasi ganun dapat yung tingin natin sa Kanya. Ibig sabihin, inilalagay natin siya sa ating puso na may isang special sa ating puso. And we know that kapag merong special thing sa puso mo, lagi mong nasi-share yan. Tama? Tama ba? Imagine mo, kung may boyfriend ka, kahit nag-iwalay na nga kayo dahil special thing pa rin siya, kwento ka ng kwento, kahit ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang, yun siya yung kinukwento mo. Dahil kasi special sa sayo Yun yung posisyon niya. Hindi nga tinatanong sa iyo sinabi mo sa kanya. Tapos ilang oras pala yung sinabi mo na naman. Hanggang sa alam na nila. Ano ba niyo po ba? So, unless we will give Jesus Christ a very special part in our hearts, handa natin yan. Kasi kapag wala siyang special na bahagi sa ating puso, hindi mo siya share Tama ba? You will never share Jesus in your life. Kapag ang laman ng puso mo ay business on how to have money, to make business, yun ang share mo. Kasi yun ang laman ng puso mo. Yun ang posisyon ng business sa puso mo. He has a special place in your heart. Kaya ang sabi rito, but in your hearts, set apart Christ as Lord. Bakit? Tingnan natin, akyat tayo. Sa binasa natin kanina, verse 14, kanina 13, punta tayo 14. Subalit,
magdusa man kayo, punta tayo sa 13 para mas maunawaan natin. Tingnan nyo. At sino ang gagawa ng masama sa inyo? Okay? Kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti. Kung maganda naman ang gusto nyo. Yung layo ninyo kung maganda, sino yung uusig sa inyo? Sabi gano'n. Sa verse 14, subalit, magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapahalan kayo. It is a blessing. Sabi ko, it is a blessing. Imagine nyo yun. Pag iniinsulta tayo because yan yung born again. O yan ay pastor-pastora. Okay lang yun. You are so blessed. Naman niyo po ba? Tapos sabi niya, huwag kayong matakot sa kanilang pananakot. Ni mabahala. Do not fear what they fear. Yun ang ibig niyang sabihin. Dapat wala kang pagkatakot. Sa halip, ang sabi niya, verse 15, set in your heart. Accept mo si Lord. Accept mo si Jesus Christ as Lord. Sabi ganun. Para mapawi yung mga kahihiyan na yan, mga pagkatakot na yan. And today, napakahalaga na ang Word of God ay ma-share natin sa lahat ng tao. Let us fulfill, or let us be part of God's fulfillment or God's purpose in this world. Yan na natin yun. Maging bahagi tayo. Pinagkatiwalaan kayo. Sabi nga kanina, kung sa binasa ng ating kapatid, hindi naman importante kung nakatapos ka or what. As long as you heard the Word of God, you accept the Word of God, you believe in the Word of God, and then, ang ibig sabihin nun, meron na tayong responsibility to share the Word of God because we want them also to experience hope na ating nararanasan. We want to experience the joy na may nararanasan din naman natin. Tama po ba? Kasi hindi ka maramot. Tama ba? Hindi ka maramot. Hindi ka selfish. Tama ba? Imagine mo, ang saya nun na sa langit, ang dami-dami natin magkakasama. Okay, excited ka na ba? O, pag-pray ko na kayo. Mauna na kayo. Mapunta sa langit. Okay, hindi sabay-sabay tayo. Amen mo ba? Amen. So let us all stand and pray.